Sigurado ba tayo na tama ang paraan ng ating pananalangin? Napaisip ka na ba kung ang paraan ng iyong pananalangin ay naaayon sa kung ano ang inaasahan ng Diyos mula sa iyo? Paano kung sa kabila ng maganda mong layunin, ang iyong mga panalangin ay nagiging mekanikal na ritual lamang, paulit-ulit ngunit walang pusong naroroon? O baka naman, dahil sa mga simpleng pagkakamali, nawawala ang iyong koneksyon sa Diyos kaysa lumalapit? Alam ko, ang panalangin ay personal at malapit sa ating puso. Ngunit naiintindihan ba talaga natin ang kapangyarihan at layunin nito? O ginagawa na lang natin ito bilang tungkulin ng walang tunay na layunin na mapalapit sa Diyos? Madalas, dahil sa abala ng ating pang-araw-araw na buhay, nakakalimutan natin ang tunay na halaga ng panalangin. At dahil dito, nagkakaroon tayo ng hadlang sa mga biyayang nais ipagkaloob ng Diyos sa atin. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilang karaniwang pagkakamali sa panalangin at kung paano nito naaapektuhan ang ating buhay espiritual. Manatili hanggang dulo dahil ang matututunan mo dito ay maaaring magbago ng iyong paraan ng pananalangin sa paraang hindi mo inaasahan. At kung sa tingin mo ay makakatulong ang nilalamang ito sa iyo, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang tips kung paano patatagin ang iyong pananampalataya at koneksyon sa Diyos. Ang kahalagahan ng pananalangin ng buong puso. Ilang beses ka na bang nanalangin ng parang isang ritual lamang, inuulit-ulit ang mga salita nang hindi nararamdaman ang tunay na kahulugan nito? Ang panalangin, sa totoo lang, ay hindi lamang basta mga salitang binibigkas. Ito ay isang malapit at taus-pusong pag-uusap sa Diyos, isang paraan upang buksan ang ating puso at hayaan siyang mangusap sa atin. Kapag ang panalangin ay nagiging mekanikal, nawawala ang koneksyon natin sa tunay na espiritual na karanasan. Ang pananalangin ng buong puso ay nangangahulugang maglaan ng oras upang tunay na kumonekta sa Diyos. Ito ay pagbibigay hindi lamang ng mga salita, kundi pati na ang kabuuan ng ating pagkatao. Sa ganitong paraan, hindi natin tinutupad lang ang isang obligasyon, kundi pinapalalim natin ang ating relasyon sa lumikha. Para itong bukas loob na pakikipag-usap sa isang mahal na kaibigan, kung saan mas mahalaga ang nararamdaman at nais ipahayag ng Diyos kaysa sa mga salitang ating binibigkas. Kapag nanalangin ka ng buong puso, pinapayagan mong ang panalangin ay umabot sa kaibuturan ng iyong kaluluwa at dito nagaganap ang tunay na pagbabago. Ang ganitong uri ng pananalangin ay nagbibigay ng bigat at kahulugan sa bawat salita. Nagtataguyod ng mas malalim na koneksyon sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Ang pinakamahalaga sa lahat, ito ang paraan upang mabuksan ang iyong sarili sa mga kasagutan at biyaya na maaaring hindi mo mapansin kung ang iyong panalangin ay hindi taos-puso. Kakulangan ng pananampalataya sa panalangin. Natanong mo na ba kung bakit paminsan-minsan parang hindi nasasagot ang ating mga panalangin? Ang sagot ay maaaring nasa kakulangan ng pananampalataya. Itinuturo sa atin ng Biblia na lahat ng bagay ay posible sa nananampalataya. Marcos 9:23. Ngunit madalas, lumalapit tayo sa Diyos na may mga pagdududa at hindi tiyak na nagpapahina sa kapangyarihan ng ating panalangin. Kung ang ating pananampalataya ay hindi matatag at hindi tayo tunay na naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, ang ating panalangin ay nagiging isang walang saysay na hiling. Ang kakulangan ng pananampalataya ay hindi tungkol sa pagdududa sa Diyos, kundi sa pagdududa sa kanyang kakayahang kumilos sa ating buhay. Madalas natin kalimutan na ang panalangin ay isang paraan upang tayo'y lumapit sa Diyos. At bilang isang mapagmahal na Ama, palaging nais niya ang pinakamahusay para sa atin. Kapag tayo'y nanalangin, dapat natin itong gawin ng may pagtitiwala, naniniwala, na kaya niya tayong baguhin kahit na sa pinakamahihirap na sitwasyon. Ang panalangin ng walang pananampalataya ay parang pagpapalaganap ng buto sa tuyong lupa nang hindi umaasa na ito ay tutubo. Ang pananampalataya ang matabang lupa kung saan ang ating mga panalangin ay maaaring mag-ugat at magbunga. Kapag tayo ay may pananampalataya, hindi lamang tayo humihiling ng isang bagay. Nagtitiwala tayo ng buong puso na may perpektong plano ang Diyos para sa atin. Kaya kung nararamdaman mong hindi nasasagot ang iyong mga panalangin, marahil ito na ang tamang panahon upang suriin ang lalim ng iyong pananampalataya at ito'y muling pasiglahin upang ang iyong mga salita ay magkakonekta sa banal na kapangyarihan. Ang katahimikan na kailangan sa panalangin. Natanong mo na ba kung paano ang katahimikan sa iyong panalangin? Sa isang mundong puno ng ingay at abala, madalas nating nakakalimutang maglaan ng oras para sa katahimikan sa ating mga dasal. Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa pagsasalita sa Diyos, kundi pati na rin sa pakikinig sa Kanya. Kapag hindi natin binibigyan ng espasyo ang katahimikan, maaari natin itong gawing monologo, nakakalimutan ang panalangin ay isang pag-uusap. At tulad ng anumang pag-uusap, kinakailangan nito ng pagkakataon para sa kabilang partido na magsalita. Hindi kailangan ng Diyos ng tuloy-tuloy na mga salita upang tayo'y pakinggan. Kailangan niya ng isang pusong bukas at handang makinig sa kanyang tinig. Ang katahimikan ay nagbibigay daan upang mapayapa ang ating isipan at magkakonekta tayo sa kanyang presensya. Sa mga sandali ng katahimikan, ang Diyos ay nagsasalita sa ating puso, nagdadala ng mga sagot, payo at kapayapaan. Ngunit upang mangyari ito, kailangan nating maging handang huminto, makinig at maghintay ng kanyang patnubay.
Ipinakita sa atin ni Jesus ang halimbawa nito sa ilang mga pagkakataon, tulad ng pag-alis niya sa mga disyertong lugar upang manalangin ng tahimik at makipag-ugnayan sa Ama, Lucas 20:16. Kung si Jesus na mismo ay nangangailangan ng sandaling ito ng pag-iisa upang marinig ang tinig ng Ama, gaano pa tayo na madalas matukso ng mga abala? Sa susunod na panalangin mo, subukan mong manatili sa katahimikan ng ilang minuto. Hayaan mong kumilos ang banal na espiritu sa iyo. Maaring sa katahimikan, madiskubre mo ang mga bagay na hindi mo pa naririnig dati. Manalangin lang sa mga panahon ng pangangailangan. Ilang beses ka lang nanalangin kapag nahaharap ka sa mga pagsubok? Marami ang nag-iisip na ang panalangin ay isang emergency na tulong, isang gawain na ginagamit lamang kapag ang lahat ay hindi na makontrol. Ngunit ito ay isang karaniwang pagkakamali na nagpapalayo sa tunay na pagkakaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos. Ang panalangin ay hindi lamang dapat isang paghingi ng tulong sa oras ng pangangailangan, kundi isang tuloy-tuloy na pag-uusap, isang paraan ng pagpapanatili ng isang patuloy na relasyon sa lumikha. Kapag nananalangin tayo lamang sa oras ng pag-aalala, itinuturing natin ang Diyos bilang isang spiritual na first aid kit. Ngunit makatarungan ba ito? Gusto ba ng Diyos na siya'y maalala lamang kapag may problema? Nais niya na maging bahagi ng ating buhay sa lahat ng oras, sa mga sandali ng kaligayahan at kalungkutan, tagumpay at kabiguan. Ang panalangin ay isang aktong komunyon, hindi lamang isang paraan upang makamit ang isang bagay. Sa 1 Thessalonica 5:17, tayo ay tinawag na manalangin ng walang humpay. Ibig sabihin, ang panalangin ay dapat maging araw-araw na gawain, isang paraan upang manatiling konektado sa Diyos, anuman ang kalagayan. Huwag maghintay na maging labis na mabigat ang buhay bago lumapit sa Diyos. Sa halip, gawing bahagi ng iyong araw-araw na rutina ang panalangin, parang isang tuloy-tuloy na pag-uusap sa isang mahal sa buhay. Kapag ginawa mo ito, ang iyong pananampalataya ay magiging mas matatag at mauunawaan mong ang panalangin ay kasing halaga sa mga oras ng kapayapaan gaya ng sa mga oras ng krisis. Hindi pag-unawa sa kahulugan ng mga salitang ipinapanalangin. Nakapag-isip ka na ba kung gaano kalalim ang mga salitang binibigkas mo sa tuwing nananalangin? Madalas, tayo ay nananalangin ng automatiko. Inuusal ang mga kilalang dasal tulad ng Ama Namin o Hail Mary nang hindi tunay na naiintindihan ang ating sinasabi. Dito tayo nagkakamali. Kapag hindi natin nauunawaan ang mga salitang lumalabas sa ating bibig, nawawala ang lakas at espiritual na koneksyon ng ating panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang pag-uulit ng mga parirala. Ito ay isang pag-uusap sa Diyos. Bawat salita ay may layunin, bawat pahayag ay may malalim na kahulugan. Halimbawa, kapag sinasabi nating Ama Namin na nasa langit, hindi ito isang simpleng pagbati, kundi isang pagkilala na tayo ay nakikipag-usap sa lumikha ng lahat, ang siyang nagmamahal sa atin ng walang kondisyon. Kapag sinasabi nating mangyari ang iyong kalooban, tayo ay buong pusong nagpapasakop sa kalooban ng Diyos at tinatanggap na kahit sa mga pagsubok, ang kalooban ng Diyos ay laging pinakamahusay para sa atin. Kapag nananalangin tayo nang hindi naiintindihan ng kahulugan ng bawat salita, nawawala ang pagkakataon nating maging mas malapit sa Diyos. Ang panalangin ay nagiging isang walang saysay na gawain na walang kapangyarihang magbago. Kaya't sa tuwing mananalangin, maglaan ng oras upang magnilay-nilay sa kahulugan ng bawat salitang binibigkas mo. Unawain kung ano ang mga ito at kung paano ito makakaapekto sa iyong buhay. Kapag ginawa mo ito, mararamdaman mong magkakaroon ka ng tunay na pagbabago sa lalim ng iyong pananampalataya at sa iyong koneksyon sa Diyos. Kakulangan ng pagtitiyaga at pagpapasensya sa panalangin, isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa natin sa ating buhay panalangin ay ang kakulangan ng pagtitiyaga at pagpapasensya. Marami sa atin ang nagsisimulang magdasal ng may matinding pananampalataya, ngunit kapag hindi agad nakikita ang mga resulta, nagsisimula tayong mawalan ng pag-asa. Dito nasusubok ang tunay na lakas ng panalangin. Ang panalangin ay hindi isang magic formula upang agad malutas ang mga problema, kundi isang patuloy na proseso ng komunikasyon sa Diyos. Kapag hindi natin nakikita agad ang bunga ng ating mga panalangin, marami sa atin ang nagsisimulang magduda sa bisa nito. Ngunit gaya ng itinuro sa atin ng Biblia, ang pananampalataya ay nangangailangan ng pagpapasensya. Sa Lucas 8:1-8, ikinukwento ni Jesus ang parabola ng matiyagang balo na bagamat hindi pinansin, patuloy na humiling sa hukom hanggang sa siya ay pinagbigyan. Itinuturo ng parabola na ang pagtitiyaga sa panalangin ay mahalaga. Hindi ipinangako ng Diyos ang agarang kasagutan, ngunit tayo ay inaanyayahan niyang magtiwala at maghintay ng may pasensya habang hinihintay ang kanyang tugon. Ang kakulangan ng pagtitiyaga ay maaaring magpahadlang sa atin na matanggap ang kung ano ang inihanda ng Diyos para sa atin. Tandaan na ang panalangin ay isang paraan din upang palakasin ang ating pananampalataya at sa prosesong ito ng pagpapatuloy sa panalangin, kahit na mabagal ang tugon, ipinapakita natin sa Diyos ang ating pagtitiwala at kabuuang pagsunod sa kanyang kalooban. Pagkalimot magpasalamat bago magdasal, madaling malulong sa tukso na magsimula ng ating mga panalangin sa mga agarang kahilingan, humiling ng kalusugan, proteksyon, mga pagpapalang pinansyal at iba pa. Gayunpaman, isang pangunahing pagkakamali na madalas gawin ng marami sa panalangin ay ang kalimutan magpasalamat bago humiling ng anuman. Ang panalangin, higit sa lahat, ay isang pag-uusap sa Diyos.
at ang bawat pag-uusap ay nagsisimula sa pagkilala at respeto. Kapag lumalapit tayo sa Diyos upang humiling ng isang bagay, maaari nating malikha ang isang relasyon na utilitaryo sa halip na isang relasyon ng tunay na pagiging malapit at pagsamba. Alam na ng Panginoon ang ating mga pangangailangan, ngunit nais niyang lumapit tayo sa Kanya ng may pusong puno ng pasasalamat, kinikilala ang mga biyayang mayroon tayo sa ating mga buhay. Ito ay hindi lamang nagpapalakas ng ating pananampalataya, kundi ginagawang mas maligaya tayo at mas aware sa mga biyayang tinatanggap natin araw-araw. Sa 1 Tesalonica 5:18, tinuturuan tayo ng Biblia. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Bago humiling, palaging maglaan ng oras upang magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ipinagkaloob na sa atin. Kapag nagsimula tayo ng ating panalangin ng may pasasalamat, nagbabago ang ating ugali sa Diyos at tayo ay nagiging mas mapagpakumbaba at mas bukas sa Kanyang mga biyaya. Bukod dito, ang pasasalamat ay nagbibigay daan sa tunay na karanasan ng panalangin na nagbibigay puwang para marinig natin ang tinig ng Diyos at maunawaan ang Kanyang kalooban para sa ating buhay. Halimbawa ng mga santo na nagdasal ng may pananampalataya at pagpapakumbaba, ang mga santo ay mga dakilang halimbawa kung paano natin dapat buhayin ang ating pananampalataya at kung paano ang dasal ay maaaring maging susi sa isang buhay na nabago. Hindi lamang sila nagdasal, kundi ginawa nilang bahagi ng kanilang buhay ang dasal, may pusong puno ng pananampalataya at pagpapakumbaba. Ipinapakita nila sa atin na kapag tayo ay buong pusong nagpasakop sa Diyos, nagkakaroon tayo ng mas malalim na koneksyon sa Kanya. Isang magandang halimbawa ng dasal na may pananampalataya at pagpapakumbaba ay si San Francisco ng Assisi. Inialay niya ang kanyang buhay sa dasal, pagmumuni-muni at pagtulong sa mga nangangailangan. Ang kanyang dasal ay hindi lamang salita, kundi isang aksyon. Nauunawaan ni Francisco na ang tunay na dasal ay hindi limitado sa paghingi o pagpapasalamat, kundi isang paraan upang makipag-isa sa puso ng Diyos at ihanay ang ating kalooban sa Kanya. Nanalangin siya ng may kababang loob at kinikilala na kung wala ang Diyos, wala siyang magagawa. Isa pang halimbawa ay si Santa Teresa ng Avila, kilala sa kanyang malalim na buhay dasal at pagmumuni-muni. Sinabi niya, ang dasal ay isang malapit na pagkakaibigan sa Diyos. Okay, para kay Santa Teresa, ang dasal ay hindi lamang isang listahan ng mga kahilingan, kundi isang panahon ng pagpapasakop, tiwala at pagsamba sa Diyos. Tinuruan tayo ni Santa Teresa na kapag may matibay na pananampalataya at pagpapakumbaba sa ating puso, ang dasal ay nagiging isang makapangyarihang lakas na nagbabago sa atin at naglalapit sa atin sa Diyos. Itinuturo sa atin ng mga santo na ang tunay na dasal ay isinasagawa ng may pusong mapagpakumbaba. Kinikilala ang kadakilaan ng Diyos at ang ating pagdepende sa Kanya. Inaanyayahan nila tayo na buhayin ang ating pananampalataya ng may parehong intensity, pananampalataya at pagpapakumbaba. Alam na tulad nila, maaari din tayong magtagumpay sa isang mas malalim at mas makapangyarihang relasyon sa Panginoon. Konklusyon, paano baguhin ang iyong buhay ng panalangin ngayon na natutunan mo na ang mga karaniwang pagkakamali na maaaring humadlang sa iyong mga panalangin? Panahon na upang baguhin ang iyong espiritual na buhay at patatagin ang iyong koneksyon kay Diyos. Ang magandang balita ay sa pamamagitan ng maliliit na pagbabago, maaari mong simulan ang pamumuhay ng isang mas makapangyarihan, tapat at nagbabagong panalangin. Ang panalangin ay hindi kailangang maging isang oras ng pagkalayo o pagkabigo, kundi isang araw-araw na paraan upang lumapit kay Panginoon, maghanap ng kapayapaan at pasiglahin ang iyong pananampalataya. Una, magsimula sa pagdarasal ng tapat. Huwag limitahan ang iyong sarili sa mga walang kwentang salita, kundi maghanap ng tunay na pagsasakripisyo ng kaluluwa at isipan sa bawat panalangin. Tandaan na alam ni Diyos ang iyong mga hinahangad, kaya magtiwala at magdasal ng tapat. Manalangin ng may pananampalataya. Naniniwala na siya ay nakikinig at na sa kanyang tamang oras, siya ay magbibigay ng sagot. Huwag kalimutan na ang panalangin ay hindi lamang para magtanong, kundi para ring magpasalamat at pakinggan ang kanyang tinig. Maglaan ng mga sandali ng katahimikan kung saan maaari kang kumonekta at marinig kung ano ang nais ipahayag sa iyo ng Diyos. Ang pagtitiyaga ay susi. Huwag sumuko sa iyong mga panalangin kahit na hindi agad makuha ang mga resulta. May perpektong plano si Diyos at sa pamamagitan ng pasensya, hinuhubog niya ang ating pananampalataya at karakter. Tandaan din na ang araw-araw na panalangin ay mahalaga upang magtayo ng relasyon kay Diyos. Huwag maghintay ng mga oras ng pangangailangan lamang. Magdasal sa lahat ng oras, maging sa kasiyahan o sa paghihirap. Sa wakas, laging maghanap ng kababaang loob at pasasalamat sa iyong mga salita, tulad ng ginawa ng mga santo na nagpakita sa atin kung paano ang panalangin ay maaaring maging isang makapangyarihang puwersa sa ating buhay. Mula ngayon, seryosohin ang mga aral na ito at simulan ang paglalapat ng mga pagbabagong ito sa iyong buhay ng panalangin. Sa pananampalataya, pagtitiyaga at isang mapagpakumbabang pag-uugali, makikita mo ang isang malalim na pagbabago sa iyong espiritual na paglalakbay. Handa na si Diyos na pakinggan ang iyong mga panalangin at pagpalain ang iyong buhay ng isang bagong dimensyon ng intimitad at biyaya. Kung umabot ka dito, tiyak na handa ka ng baguhin ang iyong buhay ng panalangin.
I-apply ang iyong natutunan, magdasal ng tapat, magtiwala, at tingnan kung paano ang iyong mga panalangin ay magiging mas makapangyarihan at konektado kay Diyos. Huwag kalimutan, ang pagbabago ay nagsisimula mula sa loob at ang panalangin ay ang daan upang patatagin ang iyong espiritualidad. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-komento dito kung ano ang pinaka-nakakaantig sa iyo at syempre mag-subscribe sa channel upang patuloy na makatanggap ng mga nilalaman na magpapalakas sa iyong pananampalataya at espiritual na paglalakbay. Bawat video dito ay ginawa ng may malasakit upang matulungan kang mag-grow sa iyong pananampalataya. Magbantay dahil ang mga susunod na video ay magiging mas kamangha-mangha na may mga tips at aral na magbabago sa paraan ng iyong koneksyon kay Diyos. Huwag palampasin, makita tayo sa susunod na